Wala si Cameron nang magising si Natalie kinaumagahan. Nasaan kaya yun? Gayunpaman, ngumiti siya nang maalala niya ang nangyari sa kanila kagabi. And she will treasure it forever. Bihis na siya nang bumukas ang pinto. Ready na ang ngiti niya sa binata nang biglang mapawi iyon. Hindi ito ang nasa likod ng pinto. Oh dear! Gulat na bulalas ni Amara. Tumalim ang tingin niya rito. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong niya upang tabunan niyon ang nadarama niyang pagkapahiya, na lalo pang nadagdagan ng ngumiti ito. Visiting Cameron? Simpleng sagot nito. So, you slept with him? Paki mo. Singhal niya rito. Umiling ito. So, itinuloy rin pala ni Cameron ang plano niya. Lumalim ang pagkakakunot ng noo ni Natalie sa narinig. Anong plano? Mahinang tanong niya. Aywan niya pero bigla ay may umahong kaba mula sa kanyang puso. Ano pa ba, kundi ang paghigantihan ka? Humakbang ito ng palapit sa kanya. Para siyang sinuntok sa sinabi nito. She was really hurt. Pero she tried na hindi iyon ipakita sa babae. I don't believe you. Tumaas ang kilay nito. At anong pinaniniwalaan mo? Ang pakakasalan ka ni Cameron? Oh, come on. Will you please get out? Paano kung ayaw ko? Nangiinis na sabi nito. Didn't Cameron tell you na anytime nakakalabas at pasok lang ako rito sa room niya? Ang totoo? May inilabas ito mula sa bulsa at ipinakita sa kanya. He gave me this spare key para pwede akong pumasok dito anumang oras kung gustuhin. Umalis ka na. Bakit? Ayaw mo bang marinig mga sasabihin ko? Nangahamong tinig nito. She wanted to say no, pero walang katagang lumabas sa kanyang bibig. Cameron wants to get even with you, kaya andyan ka ngayon. Inginuso nito ang kama. Sinabi niyang mahal niya ako. Nanlaki ang mga mata nito, halatang nagulat. Ngunit nang makabawi ay tumawa ito ng malakas. Kailan? Habang minamamagitan sa inyo? Naginit ang kanyang pakiramdam sa panginsulto nito. Napakahibang mo para paniwalaan yun. Pases lang iyon ng mga lalaki para magawa nila ang gusto nila sa mga babae. Parang tila napatigil ang oras ng sandaling iyon. Because he hates you. That's true. Sigaw ng isip niya. Kaya huwag ka nang umasa sa anuman dahil namumuhi siya sa'yo nang patulan mo ang kanyang ama. Ako ba ang pumatol o ikaw? Nang gagalaiting tanong niya, tumawa ito. Ni hawakan ng daliri ko, hindi nagawa ni Sir Marco. Kung ganon, bakit? He paid me para layuan ko si Cameron. Ginawa ko yun kapalit ng 5 million sa kasunduang hindi ko naguguluhin ang anak niya. Alam mo yung Don na yun? Matalas ang pang-amoy na pera lang ng anak niya ang gusto ko. Kaya pinapirma niya ako ng kontratang nagsasabing, kailanman ay hindi ko naguguluhin si Cameron. Kaya lang malas niya, nawala na siya. Kaya andito na naman ako kay Cameron. Pumapalakpak pang sabi nito. At pinalabas mong itinago ka ni Sir Marco sa probinsya kaya. I lied syempre. Wala kang kasing sama. Anyway, that's not the issue. Ngumiti ito. Ang sabi sa akin ni Cameron, gagawin niya ang lahat para mabawi sa'yo yung mansyon na to. But he failed dahil ayaw mong ipagbili, kaya bilang ganti, he ruined you. 2 black eyes ang ibinigay niya rito bago siya lumabas ng silid ng binata. Ipinaghiganti niya ang 2 taong malapit sa kanyang puso. Now, she decided to leave the mansion para sa kakabuti ng lahat. Sir Marco, I'm sorry dahil hindi ko masusunod ang gusto niyo. Cameron, I will love you for the rest of my life, but I have to say goodbye. She decided to go back to her old self, meaning from head to toe. Ibang-iba na siyang tignan ulit. Puno ng kumpiyansa ang bawat paghakbang niya. At higit sa lahat, bumalik na siya sa Del Ruiz Publishing para ipagpatuloy ang trabahong iniwan niya roon. Pagdating niya sa opisina, ay nagtawag siya ng meeting para sa isang open forum. Laking panggigilalas niya nang malaman niyang buhat sa mga manggagawa na kaya nagwelga ang mga ito ay dahil ipinagkalat ni Mr. Manalo, ang kanilang general manager, na kaya siya umalis ay dahil nalulugi na ang kumpanya at marami pang tauhan ang matatanggal. Gusto niyang maawa sa matanda pero dahil sa maling balitang ipinagkalat nito, ay katakot-takot ang perang nawala sa kumpanya.
She had no choice but to terminate his services. Doon lumabas ang kinikimkim nitong galit sa kanya na nag-ugat nung hiwalayan niya ang pamangkin nito. Ayaw nitong tumigil sa pagwawala. Mabuti na lang at napilit itong palabasin ng kanyang gwardya. Natalie, napangiti siya nang makilala ang tumawag sa kanya. Zandro, hindi ka nagalit? Alanganing tanong nito. Hindi siya agad kumibo. Pinakiramdaman niya ang sarili. Hinanap niya ang kasagutan sa kanyang puso. Wala na siyang makapanggalit. I have forgotten those bad memories. And me too. Malungkot na sabi nito. Natalie, what? I still love you. Umiling siya. Don't say it when you don't mean it. But it's true. Well, sorry, I don't love you. Ngumiti ito ng mapait. I guess you've found the right man. Cameron, sambit ng puso niya. Pero alam niyang masasaktan lamang siya. After office hours ay nagpaalam siya sa kanyang papa na pupunta muna siya kina Ira upang dalawin ang kanyang inaanak. Ang cute naman itong inaanak ko. Nangigigil na sabi niya habang nilalaro ang isang buwang gulang na sanggol. Animo anghel itong naglalaro sa kuna, kaya bagay na bagay dito ang pangalang Christian. Hinggit ka, no? Tudyo ni Ira. Ang sarap siguro magka-baby, ano? Ani ang patuloy pa rin sa pakikipaglaro sa sanggol. Tumigil lang siya nang humikab ito. Kaya if I were you, magpapakasal na ako na magkaroon na rin ako ng baby. Wala nga akong boyfriend, paano ako magpapakasal? Si Sir Cameron. Nanunod yung sabi nito. Tumaas ang kilay niya. Pwede ba? Kunwari ay nandidiring sabi niya. Gayong ang totoo ay parang may paru-parong naglalaro sa kanyang sikmura. Pagkarinig sa pangalan ng tanging lalaking nilalaman ng kanyang puso at isipan. Alam mo, lagi kanyang hinahanap sa akin. Anong sabi mo? Kinakabahang tanong niya. Sabi ko, hindi ko alam. Good. Matagal siyang tinitigan nito na para bang may gustong sabihin. Natalie. Mula nang bumalik ako sa opisina, lagi na lang nakatingin sa kawalan si Sir Cameron. He loves you. Umiwa siya ng tingin. He doesn't know the meaning of love. Ang mansyon lang ang tanging mahalaga sa kanya. That's not true. Wika ng tinig buhat sa kanyang likuran. Nilingon niya ito at hindi siya nagkamali. Si Sir Cameron Perez nga. May awang humaplo sa puso niyang nagmamahal nang matitigan niya ang ayos nito. Gulong-gulo ang buhok nito. Nanlalalim ang mga mata na para bang hindi nakakatulog ng maayos. Mahaba na rin ang balbas nitong halatang hindi pinagkakaabalahang ahitin. Larawan nito ng miserable. Anong ginagawa niya rito? Inis na tanong niya sa kaibigan. Guilty at yumuko ito. Tinawagan ko siya para makapag-usap tayo. Agaw ng binata. No way! Galit na sabi niya. Natalie, please. Anitong nagmamakaawa. Nang muling ibaling niya ang tingin dito, ay parang ibig matunaw ng nararamdaman niyang galit dito. Dulot ng kaalamang pinaglaruan lang nito ang feelings niya. Gusto mo na naman bang masaktan, Natalie? Ha? Galit na singhal ng utak niya. Umiling siya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mayroon, marami. Giit nito. Nilingon niya si Ira. Sige, aalis na ako. Humarang ang binata sa daraanan niya. And where do you think you're going? Paraanin mo ko. No, until you listen. Tinulak niya ito. Goodbye, Cameron. At nagmamadali siyang tumakbo palabas. But she froze. Paano'y biglang sumakit ang kanyang puson? Magkakaroon na ba siya? Napakapit siya sa bakod nang magpatuloy ang sakit. Pakiramdam niya ay umikot ang paligid. Nandilat ang mga mata niya nang maramdaman niyang may maiinit na dumadaloy sa kanyang mga hita. Kinakabahang napatingin siya roon. Dugo! Yun lang at napasigaw na siya ng pagkalakas-lakas. Unang namulatan niya si Cameron. Anong nangyari? Nagtatakang tanong niya. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Napakunot noo siya. Nasa ospital siya? Pero bakit? Pilit niyang kinapa sa isip ang nangyari. Ang huling natatandaan niya ay ayaw niya makipag-usap sa binata. Kaya tumakbo siya pero, magpahinga ka na lang, baka makasama sa'yo. Nag-aalalang sabi nito. Inalalayan pa siya nito. Napabalik ko siya ng bangon.
Natalie, may sakit ba ako? Wala. Sinungaling. Hindi ako mapupunta dito sa ospital kung wala ako. You're pregnant. Maang siyang napatingin dito. What? You're carrying my child. Wika nito. Oh no! Naibulalas niya. Bigla ay pinanlamigan siya ng katawan. Hindi niya napigilan ng mapahagulhol. Ngayon pa lang ay naawa na siya. Hindi sa sarili, kundi sa sanggol na dinadala niya. Paano na siya? Paano na ang bata? Paano na sila? Tiyak na paaalisin siya ng kanyang mga magulang kapag nalaman ng mga ito ang kanyang kalagayan. Hinawakan ng binata ang kanyang palad at dinala iyon sa mga labi nito. Let's get married, Natalie. No! Matigas na sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Nito. Kitang-kita niyang pigil na pigil ang galit nito. Hindi ako magpapakasal sa'yo porke nalaman mong buntis ako. Taas noong sabi niya. Nun ka ipapakita niya rito ang mga sandaling iyon na kailangan niya ito. Mas mamatamisin pa niya ang paalisin siya ng kanyang mga magulang kaysa ipakita niya rito ang katotohanang mahal niya ito. Agad niyang iniiwas ang kanyang tingin nang makita niyang nagsulubong na ang mga kilay nito. Surely hindi nito nagustuhan ang kanyang sagot, kaya tumiim ang pagkakatitig nito sa kanya. Hindi man siya direktang nakatingin dito, ay nakikita naman niya sa gilid ng kanyang mga mata ang hitsura nito. Mas gugustuhin mo bang lumabas na walang ama ang anak natin? Diniinan nito ang huling kataga. Yes, mariing sabi niya. Saka how are you sure na anak mo nga ang dinadala ko? Di ba noon ay masamang babae ang tingin mo sa akin? You even accused me of being the other woman of your father. Humugot ito ng malalim na hininga. Natalie, please. Ano pa bang ginagawa mo rito? Hindi ba nakapaghiganti ka na sa akin? She was now unstoppable. Maybe dahil gusto na niyang mailabas dito ang lahat ng sama ng loob na kinikimkim niya sa kanyang puso. Kumunot ang noo nito. Nakapaghiganti? Ulit nito sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Napapalakpak siya nang makita niyang kalituhan sa mukha nito. You're such a good actor. Sana nag-artista ka na lang. For sure, mahahakot mo ang lahat ng karangalan sa lahat ng award. Pwede bang tumigil ka na? Singhal nito sa kanya. Natahimik siya. Ngunit idinaan niya sa pagluha ang kanyang nararamdaman. Kainis. Galit na sabi nito. Lalo siyang napahagulhol. Pakiramdam niya ay para sa kanya mga salitang iyon. Naging sunod-sunod ang pagbuntong hininga nito. Wari ay pinapayapa ang emosyon. I'm sorry. The damage has been done. Minura mo na ako. So stop saying you're sorry. It's useless. Malamig na sabi niya. Hindi kita minura. Really? Mapait na sabi pa niya. Nagagalit ako, yes. Pero hindi sa'yo, kundi sa sarili ko. Nitong tila hirap na. Pumikit siya. Ayaw niya nakikita ito sa ganoong ayos. Pakiramdam kasi niya ay natitibag ang galit niya rito. My God! Talagang mahal na ba niya si Cameron? Alam mo bang nang umalis ka ng mansyon, ay halos mahibang ako sa kakahanap sa'yo. I even went to your townhouse, pero wala nang nakatira doon. Sabi ng mga kapitbahay mo, umalis ka na raw at ipinagbili mo na ang townhouse. Gusto kasi niyang putuli na anumang alaala na may kaugnayan dito. Kaya kahit masakit ay nagdesisyon siyang ipagbili ang townhouse na iyon. Duwag siya, aminin man niya o hindi, ayun ang totoo. Imbis na harapin niya ang problema, ay tinakasan niya ito. Kaya hayon, sa halip na maayos, ay lalong nagkabuhol-buhol sa problema ang kinasusuungan niya. It's okay kung hindi mo ako pakinggan, pero gusto kong malaman mong mahal na mahal kita, Natalie. Doon siya napadilat. Mahal mo ko? Iayayain ba kitang magpakasal kung hindi? Hindi yan ang sinabi ng amara mo. Inis na singhal niya rito. Alam niyang hindi siya dapat maniwala rito. Subalit ang puso niya ay nagtitiwala pa rin sa salita nito. Hanggang ngayon ba ay magkakaila ka pa rin? My God, Natalie. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Pwede ba, linawin mo na magkaintindihan tayo? Okay, fine. Bumuntong hininga muna siya. Saka niya inilabas ang mga salitang gusto niyang sabihin. She told me about your plans. Anong plano? Nalilitong tanong ni Cameron. Hindi niya malaman kung paano magre-react
Saan yun itong parang inosente? Na gusto mo akong sirain para makapaghiganti ka, di ba? Sa akin pinamana ng papa mo ang mansyon nyo? She lied. Nanggigigil na sabi nito. Kailanman ay hindi ko inisip na paghigantihan ka. Sinabi ko lang yun para inisin ka. Hindi ko ibinenta sa iyo ang mansyon dahil ang bala ko ay isauli yun sa'yo. Pero pinairal mo ang galit mo. Wala akong pakialam sa mansyon na yan. Galit na sabi nito. Yes, I was hurt nang ipamana sa'yo ni Papa ang mansyon. Matagal siyang hindi nakakibo. Natalie, I love you. Mahal kita noon pa. I can't remember what happened. Basta nagising na lang ako isang araw na hinahanap ka na ng puso ko. I fell in love with the girl na akala ko'y babae ni Papa. So, hindi ka naniniwalang nagkaroon ako ng relasyon kay Sir Marco? I first took you. Kaya paano ko pa ma-entertain sa isip ko yon? Umakyat ang inis sa ulo niya sa sinabi nito. Bigla ay parang gininaw siya. Napayakap tuloy siya sa sarili. Hindi mo rin naman ako masisisi kung bakit pinaniwalaan kong you were having an affair with my father. You two were close for comfort. Dahil gusto niya ng anak na babae. When I was a child, kabi-kabila ang dinadala niyang babae sa bahay. Kaya hindi mo mayaalis sa akin pag-isipan nang hindi maganda ang mga babaeng nakikita kong kasama niya. And that included you. And you know what? Hindi lang simpleng galit ang nararamdaman ko kapag nakikita ko kayo. Nagsiselos ako. And that was because I was in love with you. Kahit mukha akong matanda. Humalakak ito ng napakalakas. I didn't really mean that. Nainis lang talaga ako sa inasal mo noon. Imagine, pinagbabaan ng telepono ng isang simpleng secretary, ang may-ari ng kumpanya. Nahawa siya sa tawa nito, ngunit gumapang ang kahihiyan sa kanyang puso. Hindi ko gagawin yun kung alam kong ikaw ang may-ari ng kumpanya. I doubt that. Naiiling na sabi nito. Bakit naman? Simply because you're Natalie Del Ruiz, rich and spoiled brat. Diniinan nito ang huling sinabi. His eyes danced with laughter. Alam mo na? Tumango si Cameron. Ira told me everything. Pati na ang dahilan kung bakit ka nagpalit ng image. Kaya pala kahit saan kita hanapin, hindi kita matagpuan. Dahil binalik mo na yung kung ano ang totoong anyo mo. I admit, nung una kitang makita ulit, napatulala ako sa ganda mo. Ibang-iba ka sa nakasanayan ko. Minahal kita noon, pero mas lalo kitang minamahal ngayon. At gusto ko na nagpakatotoo ka na. Pinapakita mo na sa lahat kung anong kaya mong gawin. Nakakatawa, no? Tinakbuhan ko ang mga lalaking naghahabol ng yaman ko. Tapos pinagbintangan naman ako ng isang lalaking gustong bawiin ang yaman ng pamilya niya. But I'm really glad at nagpanggap ka because I met you. Baka binubola mo lang ako para ibalik ko sa iyo ang mansyon mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala akong pakialam sa mansyon na yun? Ang tanging mahalaga sa akin ay ikaw. Ikaw lang, Natalie. Hinalikan nito ang kanyang labi. Pagkuha na yung kanyang tiyan. And of course, our baby. Itatama ko ang lahat para sa ating lahat. At hindi ko hahayaan na lumaki siyang walang kikilalanin na ama. Have you figured out kung bakit sa akin ipinamana ni Sir Marco ang mansyon? Yes, he wrote to me before he died. Ang tanging rason kung bakit niya ginawa yun dahil gusto niyang pakasalan kita. He even teased me, saying na papayagan ko raw bang mapunta sa mapapangasawa ko ang mansyon ng pamilya. I was alarmed that idea na magpapakasal ka sa iba. I love you then, that's why I asked you to stay at the mansion. Kung nasa labas kasi tayo, puro pangiinis ang naririnig ko sa'yo. Naiinis na sabi nito. Dahil masamang babae ang tingin mo sa akin? I have a confession to make. Umarko ang kilay niya. Style ko lang naman yun para magpapansin sa'yo. Kung ang lahat ng lalaki yun ang style para magpapansin, I'm sure marami ng babae ang high blood ngayon. Napakamot ito sa ulo. Hindi kasi ako marunong manligaw. Sabi ng papa mo ng mga taga-opisina, ang dami-dami mong girlfriends. Tapos ngayon sasabihin mong hindi ka marunong manligaw. Because those girls were the ones who courted me. Hindi ka rin mayabang no? That's true. They are the ones who asked me to date them. I'm a gentleman kaya pinagbibigyan ko sila. And after that, malalaman ko na lang na ipinagkakalat na nilang girlfriend ko sila. How about Amara? Nananansyang tanong ni Natalie.
Once, she occupied my heart, but that was a long time ago. Did you actually believe na pinatulan siya ni Sir Marco? At the start, yes, but I've seen the contract. All the love I felt for her disappeared. O hindi ko naman talaga siya minahal. Kaya pala para kayong magnet na palagi magkadikit sa isa't isa nang dumating ako sa burol ng papa mo. Puno ng pagsiselos ang kanyang tinig. Dahil kailangan ko siya that time para malaman ko kung nagsiselos ka. Samantalang you gave her a spare key ng mansyon para makapasok at labas sa silid mo? Kumunot ang noo nito. Who told you that? Siyang nagpakita ng susi sa akin. Umiling ito. Hindi ko siya binigyan ng susi sa kwarto ko. Baka kung anong susi lang yon. When did that happen? The morning after. Hindi niya kayang ituloy ang sasabihin dahil sa kahihiyan. Doon din niya sinabing paghihiganti lang ang dahilan mo kay Yawi. Oh, I can say it. You know what I mean. Ang babaeng yun, napaksama talaga. Nanggigigil na sabi ni Cameron. Iniwan mo akong mag-isa roon, kaya akala kong totoo yun. Nagkaroon ako ng emergency meeting sa opisina, kaya umalis ako. Hindi na kita ginising dahil ang himbing ng tulog mo. You know, malalagot sa akin ng babaeng yun. Pinrangka ko na siya noon na imposible nang magkabalikan pa kami dahil ikaw na ang mahal ko. Now I know kung bakit siya ngingiti-ngiti noon sa kabila ng kanyang black eye sa magkabilang mata. Ibinigay ko sa kanya yun. Nainis ako sa kanya eh. Ngumiti ito. Tell me, do you love me, love? Magkakaanak ba tayo kung hindi? I want to hear it from you. Giit nito. Mahal kita, Cameron. Pakakasalan mo na ako? Tumango si Natalie. Wala nang dahilan para tanggihan pa niya ang alok ng binata. Lalo at alam niya sa kanyang sarili na mahal niya ito at magkakaanak na sila. Yes, pakakasal ako sa iyo sa kahit saang simbahan na gusto mo. Naiiyak na saad ni Natalie. And I love you too, love. Pangako, hindi ka magsisisi na ako ang pinili mo. Pagkuha ni nakangiti na bumaba ang mga labi ni Cameron at tinugon naman niya ang halik nito ng buong pagmamahal. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kanilang engrandeng kasal ay ginanap sa St. Joseph's Church. Laking gulat ng kanyang mga magulang nang malaman ng mga ito na buntis siya. Kaya agad na pumayag ang mga ito magpakasal sila ni Cameron. Lalo at hindi naman nila maipagkakaila ang pag-ibig nila sa isa't isa sa kanilang mga mata. 7 months after their wedding, isinilang niya ang kanilang baby. Mga baby, there were twins. Ang napaka-cute na kambal, si Carla at si Carlos. Walang kapantay na kaligayahan ang nadarama ng mag-asawa nang dumating sa buhay nila ang kanilang mga anak. I love you, Natalie. Sinong Natalie? Ang Natalie ngayon o yung dati? Insecure na tanong niya. Bigla ay naisip niyang baka pinakasalan siya nito ay dahil lamang sa tunay niyang pagkatao. Kumunot ang noo nito pero saglit lang. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kahit ano pa ang itsura mo, ang pangalang Natalie Del Ruiz lang ang nagmamay-ari ng puso ko. Napangiti ito. I love you with all my heart. Before we sleep, gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Me too. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko kung wala ka, Natalie. Isang halik sa labi ang ginawad ni Cameron sa asawa na nakangiting tinugon din ni Natalie. Kahit abala ang mag-asawa sa pagpapaunlad ng kani-kanilang kumpanya, ay hindi sila nawawalan ng time sa isa't isa at sa kambal nilang anak. Minsan din pagdalaw ni Natalie sa opisina ni Cameron, ay halos mapatulala ang mga dati niyang kasamahan sa kumpanya. Lalo na ang mga taong nagmaliit sa itsura niya dati, dahil hindi siya halos makilala ng mga ito sa angking ganda niya. At isa pang ikinagulat ng mga ito, ay malaman na isa siyang bilyonarya at kilala sa lipunan ng negosyo ang pamilya. Nginitian lang ni Natalie ang mga nakakasalubong niya sa opisina dahil para sa kanya ay nakaraan na iyon at dahil sa image niya dati ay doon niya nakilala ang lalaking makakasama niya habang buhay. At masaya at kontento na siya ngayon sa buhay, lalo pa nang dumating ang kambal nilang anak na nagbigay kulay at nagpatatag sa pagsasama nilang mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless po sa ating lahat.